lang ito mula ngayon hanggang sa susunod na 3 araw. Hindi na ako aabot ng 3 days. Matagal na panahon na walang nakatira sa islang ito. And for today's video, susubukan namin for 3 days kung pwede pa ba. Okay boys, ang una nating gagawin ay hahanapin natin ang mga kahon na naglalaman ng starter pack na siyang rason kung bakit tayo mabubuhay dito sa islang ito. Para mas mabilis mahanap ang mga kahon, ang buong team ay hinati namin sa 2 grupo. Lalasa ng pandinig, lawakan na pag-iisip dahil ang mundo'y nababalot ng misteryo. Meron na kami nakita dito guys. Oh, ha? It's a prank. Dito may swamp. Alam ko, eto yung paboritong tirahan ng mga ahas. Swerte tayo! Nahanap natin yung kahon! Red horse! Basta may alak, may balak! Pagkalipas ng halos 1 oras na paghahanap, nakahanap rin kami ng isa pang kahon. Ala! May nakita kaming box! Hoy, makagamitan! Oy, nakita kami! Hindi pala to tubig. Anong hindi tubig? Yung beer tubig yan. Nakakalasing yan. Kaso lang, walang ice. Ito na. Itak na kami! Swerte talaga yung kagrupo ko dahil nandito si Pastor. Natagpuan na namin ang pangalawang kahon. Ibig sabihin, isa na lang yung kulang. Wala pa isang oras, may sugat na ako. Dapat mag-ingat tayo sa islang ito kasi may mga halaman na ngayon lang namin nakikita. Yung mga dahon niya puro tinik. Nagugutom na kami. Kaso yung nahanap namin una, tong red horse na to. Uhaw na kami. Kuha tayo ng coconut. Tara na! Mula noong naghiwalay kami sa kabilang team, ay hindi pa kami nagkita-kita. Pero dahil sa init ng lugar na ito, halos magkapareho ang timing ng aming mga ginagawa. Really, nigga? Sa wakas nakainom rin. Ito rin pagkain. Nagpatuloy kami sa paghahanap para hindi masayang ang oras. Dahil sa totoo lang, kailangan naming makainom ng tubig tabang. At dahil sa totoo lang, mas lalala ang uhaw kung puro buko lang. Hindi pa kami nakainom ng tubig. Ha? Nauuhaw na kaming lahat. Ang hirap. Hindi kami pwedeng mabilad sa init buong araw. Unang rason, hindi pa namin nahanap ang tubig. Pangalawa, para makaiwas sa dehydration at panghihina. Yung isa na lang na hindi pa namin nakita, yung importante pala. So yun guys, dito namin napili na magpahinga. So ang problema na lang namin ngayon kung saan namin hahanapin yung bigas at saka tubig. Drained kami at walang ibang maisip kung di buko lang talaga. Nakita na namin ang hinahanap namin. Ito ng box. Pinakalas ng box. Sa wakas ay natagpuan na ang bukod tanging rason para kami makapag-survive. Ang gagawin na lang namin ay magsaing at sila na maghahanap ng ulam. Hindi biro ang init sa lugar na to, pero wala kaming magagawa at kailangan naming kumilos. Nangin na, sakit ng ulo ko. Sumakit yung ulo ko, buti na lang may first aid. Ito na nga ating panggatong. Sakit. Cracking my bone like... Walang uuwi hanggat walang mahuhuling isda! Pumunta kami sa dagat para makapaghanap ng pwedeng maging ulam. Pero eto ang aming nasaksihan. Sure ko, kubra yan. Sinubukan naming makapag-uwi ng ulam. Literal na kahit ano, basta pwede. Anong oras na pero hindi pa sila bumabalik. Nagiging useless ang mga pana dahil wala kaming nakitang isda. Parating na sila guys, so kailangan nating apuyan ulit. Ang tanong, may dala ba? Nag-expect kami ng malaking isda, mga king crab, pero ito lang. Nasusugatan na ako. Kakaiba talaga ang islang ito. Buti na lang na isama sa mga kahon ang first aid kit. Ito lang yung kuha nila, 2 oras sila mahigit dun. Ito lang muna ulam namin. Pinagtiyagaan na muna namin kung anong meron. Pati sa tubig ay nagtitipid kami. Ito yung kinain namin. Parang graba. Ako yung in charge sa pagkain na tubig. Iinom kami ng tubig tuwing pagkatapos lang kumain at tag-iisang baso lang. Pagkatapos ay sumabak na naman kami sa paghahanap ng makakain.
Pinakamasarap ng inasol, saang! Hindi ko alam kung anong tawag nito sa Tagalog. Dahil limitado kami sa tubig, sa dagat na rin kami nagprepara para sa susunod na lulutuin. Meron akong merong nipa dito na titikman na natin. Para siyang kaong. Ngayon, ipatikim natin nila. Ipapakita ko sa inyo kung gaano ako kalakas. Wala pa kaming 24 oras pero ubos na yung isang galon. Maliban sa problema sa tubig, kailangan naming magmadali na magluto bago pa lumubog ang araw. Kayo bigay ulam akin. Ako gutom, isla na to. Pag kayo hindi bigay ulam, isa inyo kakainin akin. Tipid tayo sa tubig kasi ito lang isang baso. Tamang-tama ang paglubog ng araw. Dahil tapos na rin kaming kumain. Lahat kami ay pagod pero kahit gabi, kailangan naming kumayod. Ito yung mga huli namin. Ngayon ay umaga na. Bagong buhay, bagong problema. Gawa na naman tayo ng sandok. Habang tulog kami, maaga silang nag-asikaso ng agahan. Habang dumudumi kami, may nakita si Tanley. Buti pa, lutuin na lang natin to. Uy, wag! May mama yan. Kagaya kahapon, pagkatapos naming kumain ay naghahanap na naman kami ng makakain. Si Boy Ugom ay nakahanap ng exotic food, pero walang ibang kakain nito, kundi siya lang. Dahil wala na kaming ulam, kakain na lang ako ng exotic food. Yung natira naming kanin, gagawin na lang naming lugaw kasi wala kaming pangulam. Zero, wala tayong ulam ngayon. Dahil wala tayong ulam, lugaw! Si Tanli TV ay nag-volunteer na magluto ng ubod. Samantalang kami ay nagbabaka sakali na makahanap at makarami ng mga seashells para sa hapunan. Bombshell. May pangulam na mamaya! Ngayon ay nangunguha kami ng shell dito. Ganito. Ganito karami yung nakuha naming shell ngayon. Pagkatapos umuwi na kami upang maghanda. Kung siguro na-discover pa namin to ng mas maaga, hindi na sana kami nahihirapan pa sa ulam. Ngayon na kami nakatikim na masarap na ulam dito sa isla. Pagkatapos naming kumain, natulog na kami para sa magandang bukas na naghihintay. Alam nyo ba na sa isla ay hindi kami nakaligo at wala rin kaming toothbrush? Kaya pagkatapos ng